Genesis chapter 2 verses 1 to 25. Ang Bible Pinoy version. At ganon nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Verse 2. Nung pampitong araw, natapos ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, kaya nagpahinga siya. Verse 3, blines niya ang araw na yon at ginawa niyang espesyal kasi yun yung araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Verse 4, ganito nga create ng Diyos ang langit at ang lupa. Noong create ni Lord God ang langit at ang lupa. Verse 5, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa kasi di pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Verse 6, pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Verse 7, kumuha si Lord God ng lupa at sinip niya yun na tao. Hiningahan niya yun sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. Verse 8, after noon, gumawa si Lord God ng garden sa Eden sa bandang east at doon niya nilagay yung taong create niya. Verse 9, pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masasarap ang bunga. Sa gitna ng garden nandun yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Verse 10, umagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, nahahati ito sa 4 na ilog. Verse 11, Pishon ang tawag sa unang ilog at umagos yun sa palibot ng buong lupain ng Habila. Verse 12, makikita din doon ang purong ginto, mga kakaibang pabango at mamahaling bato. Verse 13, Giho naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umaagos ito sa palibot ng buong lugar ng Kosh. Verse 14, ang pangatlong ilog ay tinatawag na Tigres at umaagos sa east ng Assyria. At ang pang-apat na ilog ay Euphrates. Verse 15, tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Verse 16, sinabi niya sa tao, pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Wag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka noon, mamamatay ka sa araw din yon. Verse 18. Tapos sinabi ni Lord God, hindi na maganda sa tao ang mabuhay mag-isa. Gagawa ako ng kasama niya na makakatulong niya. Verse 19. So, kumuha siya ng lupa at mula doon ginawa niya ang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanila ng tao, yun ang naging pangalan nila. Verse 20, binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop, pero wala ni isa man sa mga ito ang nababagay na kasama at makatulong niya. Verse 21, kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao sa kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat noon. Verse 22, gumawa siya ng isang babae mula sa rib na kinuha niya at dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sinabi ng lalaki, sa wakas, ito na ang isang kagaya ko, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. Verse 24, dahil doon, iniwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging isa. Verse 25, parehong hubad yung lalaki at babae pero hindi sila nahihiya. Genesis chapter 2 verses 1 to 25, ang Bible Pinoy version.